Talagang napahamak ako sa pinakamabait na kaibigan ng ate ko, wala akong magawa kundi sumunod sa kanya, hindi ko man lang mapalakas ang galit ko. Nakadapa ako sa sahig at nagbubulong-bulong, biglang may nagsalita sa tabi ko, nagtatanong kung ano ang pinagsasabi ko. Tumalon ako sa takot at hindi na nag-isip pa, agad akong nagmakaawa, kung gagawin mo ulit yan. Sasabihin ko sa ate ko. Nagsimula ang lahat noong madelay ang flight ko. Noong araw na yon, na late ang eroplano. Nang bumaba ako ng eroplano, hating gabi na. 2:30 ng madaling araw, ang labasan ng airport ay walang laman, halos wala kang makikitang tao. Malamig na malamig, tumayo ako sa tabi ng kalsada at matagal na naghintay ng taxi, pero wala akong nasakyan. Malamig ang hangin sa gabi. Medyo natakot din ako, kaya kinuha ko ang cellphone ko at nag-text sa ate kong si Lingwan King. Sinulat ko, gising ka pa ba? Puntahan mo ako sa airport. Pagkapadala ko, napansin kong may dagdag akong letra. Ate, kunot noo kong tiningnan ang tawag sa screen. Pakiramdam ko'y may kakaiba, hindi ako komportable. Sa araw-araw, isang letra lang ang tawag ko sa kanya. Biglang nagbago ang tawag ko sa ate, kahit may contact naman kami sa isa't isa, pero laging blanko ang chat namin. Kitang-kita na hindi kami madalas mag-usap. Hindi naman dahil hindi kami mag-close bilang magkapatid, kundi dahil lumalaki na kami. May kanya-kanya ng buhay, at sa ordinaryong araw, wala naman talagang masyadong sasabihin. Naghintay ako ng 10 minuto. Bago sumagot ang ate ko ng 2 voice message. Ang tono niya ay pabiro at walang pakialam, ramdam mo ang pagiging walang inat kahit sa screen. Sinong kapatid na lalaki ka, sabi niya. Magpadala ka ng litrato. Napatulala ako. Kahit hindi mag-isip, alam kong hindi niya talaga ako ni-register sa contact niya. Alam ko namang pabiro ang ate ko. Pero hindi ko pa naranasan ang ganitong kahindik-hindik na sitwasyon. Hindi na ako nagpatalo. Diretso akong tumawag sa kanya ng video call. Nang sumagot siya, madilim ang paligid. Sa background, may mahinang ingay. Nakahiga ang ate ko sa sofa, may ngiti sa kanyang mga mata at kilay. May hawak pa siyang baso ng alak, parang napaka-relax. Pero nang magkatinginan kami sa screen ng ilang segundo lang, bigla siyang umupo ng tuwid, nawala ang kanyang pagiging walang takot. Ngumiti ako ng standard na ngiti sa screen at dahan-dahang nagsalita, bukas, kakausapin ko sina nanay at tatay. Tatanungin ko sila kung gaano karaming kapatid na lalaki ang gusto nila para sa akin, ate. Isang pangungusap na halos ipinula ang alak sa bibig ng ate ko. Tinakpan niya ang bibig at umubo ng nahihiya. May mga tao sa paligid niya na nag-umpisang mang-asar, tumatawa. Ang gwapo ng kapatid mo. Kung ayaw mo, ipakilala mo sa akin, sabi nila. Biglang nagbago ang mukha ng ate ko, sinipan niya ang isa sa kanila at nagmura ng pabiro. Ito ang tunay kong kapatid. Huwag kayong mangahas. Malamang, ang cellphone ay nasa mesa noong una. Nang abutin niya ito, nanginginig ang screen, hindi ko makita ang tao. Nang tumigil ang kamera, may kahihiyan sa kanyang mukha. Tinanong niya ako, bakit bigla kang umuwi? Hindi ka nag-abiso. Ngumiti pa rin ako, mabagal ang tono. Kung nag-abiso ako, hindi ko malalaman na marami kang kuya sa labas, ate. Huwag kang mag-alala, pag uwi ko, sasabihin ko lahat sa sinananay at tatay. Hinimas-himas ng ate ko ang noo at nagmakaawa. May sasalubungin pa kasi akong kasintahan, sabi niya bago tumakbo palayo. Bumukas ang pinto ng elevator. Hindi ako sumagot. Sa sandaling yon, may narinig akong mahinang tawa mula sa screen. Mababa at kaaya-aya ang boses, napakaganda. Tiningnan ng ate ko ang tabi. At sinabi sa akin, uminom ako ng alak, hindi ako makapagmaneho. Magpapunta ako ng tao para sunduin ka. Pagkatapos niyang sabihin, may mga boses sa paligid niya. Nag-agawa ng lahat, ate, hintayin mo ako, sunduin kita. Kahit marami kang kuya sa ate mo, natigilan ang tono niya. Ipapunta ko ang pinakamaganda at pinakamabait kong kaibigan para sunduin ka. Sabay ikot niya ang kamera. Lumitaw sa screen ang isang malamig at payak na mukha, isang sulyap lang ay nakakabighani. Si Liu Ruyan, ang matalik na kaibigan ng ate ko. Ilang beses na kaming nagkita. Mas matanda sa akin ang ate ko ng 2 taon. Noong high school, minsan naming nakakasalubong silang dalawa. Hindi naman estranghero, pero hindi rin kami gaanong magkakilala. Hindi pa kami nag-usap ng seryoso. Nang magkatinginan kami sa screen ng hindi inaasahan, natigilan ako. Si Liu Ruyan ay mahinahon. Ngumiti siya sa akin ng bahagya. Bago ako makareact, pinutol na ng ate ko ang video call. Pagkatapos ng video call, 2 segundo lang, nagpadala ang ate ko ng 100,000 piso, tinawag niyang pambayad selyo. Paulit-ulit niyang pinapaalala na huwag kong sasabihin kina nanay at tatay ang nangyari ngayong gabi. Tahimik kong tinanggap ang bayad. Nag-reply ako ng ngina emoji. Kasunod nun, nag-text ang ate ko, utos na idagdag ko si Liu Ruyan sa contacts. Ipadala ang location. Sinunod ko siya, nag-add ng kaibigan, at ipinadala ang location ng airport. Si Liu Ruyan ay sumagot ng napakaikli, isang salita lang, at nagpadala ng lokasyon.
Nakatayo ako sa tabi ng kalsada, walang direksyong tumitingin sa tanawin ng gabi, sa totoo lang. Dahil sa ilang mga hindi maipaliwanag na dahilan, ayoko talagang si Liu Ruyan ang sumundo sa akin, pero wala akong ibang pagpipilian ngayon. Hindi naman ako pwedeng magtago sa airport hanggang umaga, sobrang boring maghintay ng sasakyan, kaya napadapa na lang ako sa lupa. Binuksan ko ang laro para magpalipas ng oras, tumagal ng mahigit kalahating oras, isang puting Porsche ang dahan-dahang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana, si Liu Ruyan ay sumandal ng kaunti upang tumingin sa akin, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Huling beses ko siyang nakita noong high school, bigla na lang akong nakatapos ng kolehiyo, kanina sa screen ng phone ko. Wala naman akong naramdaman noon, pero ngayong magkalapit kami, tumitig ako sa kanyang mukha at bigla akong nawala sa sarili. Biglang pumasok sa isip ko ang biro na nakita ko sa high school bulletin board, si Liu Ruyan, ang bulaklak ng eskwelahan, ay kayang graduate ng maraming taon dahil lang sa kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan at aura ay hindi nabawasan, sa halip ay mas lalong naging kapansin-pansin kaysa noong estudyante pa siya, nang makita akong nakaupo sa lupa na nag-isip. Nagtanong si Liu Ruyan, matagal ka nang nakaupo? Manhid na ba ang mga binti mo? Bigla akong tumayo, bumuka ang bibig ko. Hindi ako makapagsalita ng matagal, sobrang nag-aalangan ako sa isip ko, tatawagin ko na lang siyang Liu Ruyan. Hindi magalang kung tatawagin ko siyang ate, nakakailang. Ganyan ako nag-alangan ng matagal, namula ang mukha ko, nang nakatayo siya sa harap ko. Automatiko akong umatras ng 2 hakbang, nagtaas siya ng kilay, hindi mo na ba ako kilala? Nauutal akong nagsalita, umiti si Liu Ruyan, at hindi na nagdagdag ng iba. Kusang lumapit siya para kunin ang mga bagahe ko, at ilagay sa trunk. Ang tingin ko ay nasa likod ng sasakyan. May plano ako sa isip, naisip ko na mas magiging komportable ako sa likod, kaya inabot ko ang pintuan sa likod. Naunahan na ako ni Liu Ruyan na buksan ang pinto ng front passenger, at magalang na sinabi sa akin. Umupo ka sa harap, sumakay ka. Nang pumasok ako sa kotse, sobrang hindi ako komportable. Nakaupo akong tuwid, parang estudyanteng masunurin, takot akong matawag ng guro bilang honor student. Napansin ni Liu Ruyan ang hiya ko, sinadya niyang magpatugtog ng mahinahong musika, at kusang naghanap ng usapan sa akin. Para mawala ang tensyon, habang nag-uusap kami, tumunog ang kanyang phone. Napadaan ang tingin ko, ang tawag ay mula sa isang lalaki, hindi niya sinagot. Tumawag muli ang kabila, pinatay ni Liu Ruyan ang tunog at inilapag ang phone sa tabi. Umikot ang mga mata ko, biglang naramdaman kong may kakaiba sa paligid, nag-isip ako ng sasabihin para sirain ang katahimikan. Biglang nagpadala ang best friend ko ng ilang voice messages, madaling araw na marami siyang ipinadala. Akala ko may malaking nangyari, hindi ko na na-convert sa text, pinindot ko na lang ang play. Sa susunod na segundo, ang hysterical na sigaw ng kaibigan ko ay lumabas mula sa phone. Diyos ko, paanong may ganyang malamig na babae sa mundo? Nanggilabot ako sa takot. Nagmamadali akong pindutin ang off, pero lalo akong nagpanik, nahulog ang phone sa paa ko. Patuloy pa rin nagpi-play ang mga voice message, hindi tumitigil, matagal ko siyang hinabol. Ang hirap kong makuha ang matayog na bulaklak. Pero isa lang palang malamig na kahoy na laging nakaangat, sa susunod na maghanap ka ng girlfriend. Dapat alamin mo muna ang ugali, kung hindi, pareho tayong malungkot, iiyak na lang ako. Siya ay isang florera na may magandang mukha lang, 3 buwan niya akong pinapahiya araw-araw, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Tagal ko bago nakuha ang phone, nagmamadali kong pinatay ang screen, sa wakas tahimik na ang kotse. Sobrang hiya ko, hindi ko maitaas ang ulo, gusto kong sumiksik sa kung saan, sa sandaling iyon sobrang nagpapasalamat ako na may tugtog sa kotse. Kahit papaano may natitira pang dignidad, kung hindi, gusto ko na talagang tumalon mula sa kotse at tumakbo, palihim akong sumulyap. Sa tabi ko, tahimik na nagmamaneho si Liu Ruyan, ang kanyang profile ay napakatahimik, walang anumang kakaiba. Binigyan niya ako ng sapat na dignidad na dapat sa isang matanda, sana wala lang ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Para akong isang kuhol na nakakulong sa passenger seat, nakatitig sa salamin ng bintana, hindi makapagsalita, sa loob lang sumisigaw ng tulong. Nang huminto ang sasakyan sa traffic light, biglang nagsalita si Liu Ruyan na kanina ay tahimik. Ang girlfriend mo ba ay yung noong high school pa? Napatigil ako pagkatapos umiling. Wala akong girlfriend, tungkol sa high school, totoo namang may isang babaeng napakakulit sa akin. Sobrang kulit, minsan sa school hinawakan niya ako, at hindi binitawan. Aksidenteng nakita ng ate ko mula sa malayo. Walang sabi-sabi, tumakbo ang ate ko ng mabilis, hinila ang babae palayo, at may mabigat na mukhang nagtanong. Sino ka? Matapang din ang babae at sumagot. Ako ang girlfriend niya, ikaw sino? Sasabihin ko sa'yo. Si Lin Feng ay akin, huwag mong subukang kunin siya. Ang mga salitang ito at ang ugali na iyon, agad na nagalit ang ate ko, nagsimulang mag-away ang dalawa, muntik nang mag-away.
Agad akong namagitan at hinila ang ate ko, lalo siyang nagalit. Inakala niyang kinakampihan ko ang babaeng iyon, kaya mariin niya akong itinulak. Noon, si Luyan ay nahuli ng ilang hakbang. Nang lapitan niya ako, muntik na akong mahulog. Pusang loob niya akong sinalo, at bumagsak ako sa kanyang mga bisig. Biglang tumigil ang ate ko at ang babaeng iyon. Sabay silang sumigaw kay Luyan, bitawan mo siya. Ang pagkakamaling iyon, hanggang ngayon ay malinaw pa sa aking alaala. Namula ang aking mukha. Labis akong napahiya. Sa natitirang daan, patuloy si Luyan sa pakikipag-usap sa akin. Hindi na niya binanggit ang anumang nakakahiyang paksa. Perpektong alam niya ang hangganan. Ngunit pagdating sa pintuan ng bahay, tila ako'y tumakas. Sa unang pagkikita namin pagkatapos ng mahabang panahon, napahiya ako ng husto sa harap ni Luyan. Dahil sa malaking kahihiyan, pag-uwi ko sa bahay ay paulit-ulit akong nagpihit sa kama. Buong gabi hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang eksenang iyon. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako at inalo ang sarili. Wala yan. Hindi na rin naman kami magkikita pa ni Luyan sa hinaharap. Taga-Timog ako, ngunit 4 na taon akong nag-aral sa Hilaga. Doon din ako nag-masters. 2 taon akong nagtrabaho. Ang pagbabalik ko ngayon ay para mag-resign at bumalik sa Timog. At para dumalo sa kasal ng aking panganay na pinsan. Abala ang bahay sa mga araw na ito. Dumating na ang pamilya ng aking tiyuhin. Ang ate ko ay may sariling bahay sa labas, bihira siya umuwi. 1 linggo na akong nakauwi. 1 beses ko lang siya nakita. Ngayon ay family dinner, kailangan niyang dumalo. Pero sino bang nakakaalam kung anong oras siya natulog kagabi? Hindi siya sumagot sa maraming tawag. Galit na galit ang nanay ko. Pinasundo niya ako sa tirahan ng ate ko. Malapit lang ang bahay ng ate ko, 20 minutong biyahe. May fingerprint code ako sa kanyang bahay. Pinindot ko at bumukas ang pinto. Pagpasok, sumalubong sa akin ang matapang na amoy ng alak at sigarilyo. Maraming basyong bote sa mesa ng sala. Napakagulo. Pumunot ang noo ko at mabilis na pumasok. Ang pinto ng kwarto ay bukas. Nakasarado ng mahigpit ang mga kurtina, napakadilim, walang makita. Lumapit ako at hinila ang kurtina. Biglang pumasok ang nakakasilaw na liwanag. Ang taong nasa kama ay hindi sinasadyang hinila ang kumot pataas. Tinakpan ang mukha. Ang sarap naman matulog, inis kong sinabi habang papalapit sa kama. Bumuntong hininga ako. Gising na. Hinatak ko ang kumot. Sa susunod na segundo, ang aking payapang puso ay biglang tumibok ng malakas. Nanigas ako. Ang taong nakahiga sa kama ay si Luyan pala. Nang hinatak ko ang kumot, dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Sa ilalim ng magulong buhok, ang kanyang mga mata ay may antok pa. Ngunit ilang segundo lang. Ganap siyang nagising. Nagtitigan kaming dalawa, hindi makapaniwala. Biglang namula ang aking mukha, mula sa tenga hanggang leeg. Nang magising si Luyan, mabilis niyang hinila ang kumot upang takpan ang sarili. Nagmamadali akong tumalikod at tumakbo palabas. Ngunit sa aking pagkabahala, natapilok ako at natamaan ang paa sa kama. Sumakit ng husto ang aking binti, napasigaw ako. Lumuhod ako at hinawakan ang binti, humihinal sa sakit. Narinig ako ni Luyan, umupo siya sa kama. Ang kanyang boses ay paos at antok pa. Okay ka lang? Hindi ko na pinansin ang sakit ng binti. Hindi ko rin siya sinagot. Mabilis akong tumayo at parang tumakas palabas ng kwarto. Nakatayo sa sala, ang puso ko ay paulit-ulit na tumitibok. Umakyat ang lahat ng dugo sa aking ulo. Habang gulo ang isip ko, narinig ko ang mahinang boses ng isang lalaki. Sinong sumigaw? Ang ate ko ay lumabas mula sa guest room, nakatumba-tumba. Ang buhok niya ay parang pugad. Nang makita ako, nanginginig siya. Nang makilala niya ako, napahinga siya. Tapik sa dibdib, sabi niya. Akala ko kung sino. Ngumiti ako ng masama. Akala mo isa sa iyong maraming didis? Inayos ng ate ko ang kanyang gusot na buhok at matigas na sabi, ano nang sinasabi mo? Ang ate mo ay disenteng tao. Bakit ka nandito? Dumating na ang tiyuhin natin. Pinapasundo ako ni nanay. Family dinner mamaya. Tuwang-tuwa akong tumingin sa kanya. Hindi ka sumasagot sa tawag. Handa ka nang mapagalitan pa uwi. Habang kausap ko ang ate ko. Si Luyan ay lumabas mula sa master bedroom. Sa oras na yon, nakasuot na siya ng simpleng gray-white na damit. Malinis at presko. Nang magtama ang aming mga mata, kapwa kami hindi komportable. Ang ate ko ay walang pakialam, hindi napansin ang aming kakaibang reaksyon. Pabirong sabi niya. Si Luyan ay nagpaparenovate ng bahay, dito muna siya tumutuloy. Umiti ako ng hiya. Tumalikod ako at pumunta sa sala. Sumunod si Luyan. Walang sabi-sabi, sinimulan niyang ayusin ang sala. Ang mga basyong bote at abo na nakakalat. Gusto kong tumulong, ngunit pinigilan niya ako. Maupo ka na lang, ako na ang bahala. Sabi niya habang nag-aayos, sabay paliwanag sa akin. Kahapon ay karawan ko. Dumating ang mga kaibigan para magdiwang, masyadong nagtagal ang gabi. Wala pang oras para mag-ayos. Inaayos ang bahay ko, pansamantalang tumutuloy dito sa inyo ng ate mo.
Tiningnan ako ni Liruyan, may bahid ng paumanhin sa boses. Hindi ko alam na darating ka. Hindi ko naisip ng maayos. Huminto siya sandali saka dinagdag. Mag-iingat na ako sa susunod. Magalang kong sagot. Ako ang masyadong nagmamadali. Sa totoo lang, may nangyari ng ganitong pagkakamali noon. Noong 2nd taon ko sa high school, si Liruyan ay tumuloy sa bahay namin ng isang gabi. Hindi ko alam na nandoon siya. Noong Sabado ng umaga, may dala akong maskarang multong nakakatakot. Sumugod ako sa kwarto ng ate ko. Balak kong maghiganti sa kalokohan niya noong nakaraang linggo. Gulat siya. Palihim akong naglakad papunta sa higaan ng ate ko. Nang makalapit, parang may mali. Malaking bunton na puno ang 1.5 metrong kama. Nang tumayo ako sa tabi ng ulunan at yumuko, saka ko lang nakita na ang mukha ni Liruyan ang lumalabas sa kumot. Bigla siyang nagmulat ng mata, lumiit ang balintataw, at sa takot ay diretsyong tumalon mula sa kama. Ako rin ay sobrang nagulat, namula at paulit-ulit na humingi ng tawad. Umikot ako at tumakbo. Nang kumain kami, ang ate ko ay hindi na makatayo sa kakatawa sa hapag. Sa paningin ni Liruyan, sobrang hiya ko, mabilis kong inubos ang kanin at tumakas. Iyon ay mga lumang kwento mula maraming taon na ang nakalipas. Ngayong naaalala ko, ang dating kahihiyan ay parang nakita ko ang box ng cake na itinapon sa basurahan. Dahil sa pagiging magalang, sinabi ko kay Liruyan, "Maligayang kaarawan." Iniabot sa akin ni Liruyan ang kamay niya, may ngiti sa mata. "May regalo ka ba para sa kaarawan?" Natigilan ako agad at nauutal na sinabi, "Wala akong dala. Pwede bang sa susunod na lang?" Hindi napigilan ni Liruyan na tumawa. "Ang bati mong ito sa kaarawan ay ang pinakamagandang regalo na." Tinignan niya ako ng ganito, may mahinang ngiti sa mga mata. Nahiya ako at inilipat ang tingin, saka nagbago ng usapan. "Bakit sa pangunahing kwarto ka natutulog? Sabi ng ate mo, ang kwarto ng bisita ay ikaw lang ang nakatulog, may mga naiwan ka pang gamit. Sa tingin ko hindi nararapat. Kaya dito na lang ako natulog." Paliwanag ni Liruyan, tungkol dito. Noong taong nagtapos ako sa masters, dahil sa panggigipit ng mga magulang ko, umuwi ako at nagtrabaho ng 6 na buwan sa kumpanya ng pamilya. Noon, malapit ang kumpanya sa ate ko, kaya dito ako tumira. Pagkatapos, pumunta ako sa Hilaga. Hanggang ngayon lang ako nagdesisyon na bumalik at magtrabaho dito. Si Liruyan ay mabilis kumilos. Sandali lang, nalinis na niya ang sala. Mukhang siya ay taong marunong mag-alaga ng bahay, hindi katulad ng ate ko na walang alam sa gawaing bahay. Pagkatapos maglinis, kumuha siya ng first aid kit, lumapit sa akin at yumuko. "Tingnan ko ang sugat mo." Hindi ko inaasahan na mapapansin niya yon. Nagulat ako sa kanyang pagiging masinsin. Nahiya ako at bahagyang binawi ang paa. Nagwasiwas ng kamay at sinabi, "Ako na lang. Nag-aral ako ng medisina, mas profesional ako kaysa sayo. Huwag kang mag-alala." Tiningnan ako ni Liruyan. Ang kanyang double eyelid ay manipis. Napakaganda ng hugis ng mata, parang buwan na sumasalamin sa tubig, malambot at maliwanag. Sa titig niya, parang may demonyong pumilit na tumango ako. Narinig ko dati sa ate ko. Si Liruyan ay nag-aral ng medisina noong undergraduate. Ngunit nasugatan ang kamay niya. Kahit na gumaling at hindi nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Hindi na niya kayang hawakan ng matatag ang surgical knife, kaya napilitang magbago ng kurso. Noong narinig ko iyon mula sa ate ko, sobrang nanghinayang ako dahil siya ay talagang taong may talento. Habang nagsasalita, iginulong ni Liruyan ang pantalon ko. Malaking bahagi sa binti. Ang lumitaw na kulay lila at asul, sobrang nakakagulat. Ang ganda ng kamay niya. Mahahaba at proporsyonal ang mga daliri, maputi at malambot ang balat. Ang mainit na dulo ng daliri ay marahang humipo sa sugat ko. Mahinang tanong niya. Sumirit ako. Tumango ako. Hindi ko alam kung dahil sa natitirang amoy ng alak sa silid. Bigla akong nahilo. Hinawakan ni Liruyan ang bukong-bukong ko, handa na akong lagyan ng gamot. Lumabas ang ate ko mula sa banyo. Anong nangyari? Nauutal ako, hindi alam kung anong sasabihin. Si Liruyan ay kalmado, sinagot para sa akin. Nauntog lang siya sa paa ng mesa kanina. Tiningnan ng ate ko ang kamay ni Liruyan na nakahawak sa bukong-bukong ko, sumimangot. Yumuko at itinulak si Liruyan. Walang sinabi si Liruyan, natural na umatras at tumabi. Ibinaba ang tingin sa ate ko na magaspang ang galaw. Namilipit ang labi. Parang medyo hindi masaya. Ang ate ko ay magaspang maglagay ng gamot, 2 pahid lang tapos na. Tumayo ako para kumuha ng tissue at punasan ang kamay ko. Inaasahan ko na gagawin niya yon, kaya hinintay ko siyang umalis. Kinuha ko ang gamot at inilapat ito ng maingat. Medyo magulo ang isip ng ate ko, habang pinupunasan niya ang kamay ko. Bigla siyang tumigil at lumingon sa akin. "Bakit ka sumigaw kanina?" tanong niya. Kumurap ako at sumagot ng walang isip-isip, nakita ko si Zhang Lang. Nang marinig ni Liruyan ang sagot ko, binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Dahil sa kaba, mabilis kong inilipat ang tingin ko.
Habang nagpapalit ng sapatos sa labas, napansin ko sa ilalim ng aparador ng sapatos ang isang maliit na parisukat na supot na papel. Yumuko ako at pinulot ito. Nakita ni Liuruyan ang hawak ko. Biglang nagbago ang tingin niya. Nakatayo ang ate ko sa tabi ko, hinihintay akong matapos magsuot ng sapatos. Nang makita niya ang hawak ko, mabilis niya itong inagaw, pero nakita ko na ang nakasulat sa packaging. Strawberry flavor, sabi ko habang itinuturo ang ate ko, hindi makapagsalita ng maayos. Mabilis na pinigilan ng ate ko ang daliri ko at nagmadaling magpaliwanag, hindi sa akin yan. Hindi pa ako nag-uwi ng kahit sinong lalaki, sabi niya at diretsong ibinato ang sisi kay Liuruyan. Liuruyan, sayo ba yan? Paano mo nagawang magtapon ng ganyang bagay? Tahimik na sumagot si Liuruyan, nakatingin sa akin, bawat salita ay binibigkas ng mabagal. Pinakalma niya ang sarili matapos akusahan, at nagsalita ng mahinahon, malamang iniwan ito ng kaibigan na dumalaw kagabi. Puno ng pagdududa ang mga mata ko. Tiningnan ko silang dalawa at ang aking tingin ay mababasa. Hindi ako naniniwala, para akong may natuklasang malaking sikreto. Sa daan pa uwi, sinadya ng ate ko na dumaan sa ibang ruta para bilhan ako ng maraming masasarap na pagkain at inumin. Natapos na ang usapang iyon. Hindi na rin ako nangahas na banggitin pa ito. Nang makita ng ate ko na medyo gumaan na ang mukha ko, sinabi niya habang nagmamaneho. Bakit wala kang inat kay Liuruyan? Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Hindi ba siya kaibigan mo? Hindi mo ba sinasabi araw-araw na pinakamabuti ang ugali niya? At pinapayagan mo siyang tumira sa bahay mo? Sinabi niya na may alam siya sa pag-aalaga, kaya pinatingin ko sa kanya ang sugat ko. Wala naman akong ibang naisip, baka naman may iba siyang intensyon. Tumawa ang ate ko. Iba't ibang usapin yan. Kahit gaano kami kabuti ng relasyon niya. Kahit gaano siya kabuti o mataas ang prinsipyo. Laging may nakatagong intensyon ang isang babae. Hindi ko sinasabi na may problema si Liuruyan. Ang sinasabi ko ay kailangan mong magkaroon ng kamalayan. Inis kong sinabi, alam ko na, tama na. Hindi na ako bata, may alam ako sa mga bagay-bagay. Nagsimula na naman ang ate ko sa kanyang pagtatanong. Tinanong niya kung nagkaroon ako ng kasintahan noong mga taon ko sa Hilaga, at habang nag-uusap ay napunta sa yung babae noong high school. Huwag kang magpakatanga at mabiktima ng ganyang dalagita. Nasira ng masamang babae. Narinig ko na sumunod sa iyo ang babaeng iyon sa Hilaga. Nagalit ako kaya natawa na lang. Inabot niya ako para kurutin. Ang ate ko ay may itsurang palaging may nilalandi. Sa totoo lang, mahilig siyang maglaro at madalas wala sa bahay. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya araw-araw sa labas. Pero pagdating sa akin, mas strikto pa siya kaysa kay nanay. At makaluma pa. Mula pagkabata, bawat babae na lumalapit sa akin, wala ni isang hindi niya binalaan. Dati lagi niyang sinasabi sa akin, sabi ng ate mo. Walang mabuti sa mga babae. Maniwala ka sa ate mo, huwag kang mag-ibigan. Tiningnan ko siya ng mahinahon at taimtim na nagtanong, hindi ka rin ba mabuti? Agad niyang ginamit ang kanyang siko para bahagyang sakalin ang leg ko at sinabing may pagngangalit. Sino ang sinasabi mong hindi mabuti? Tanging noong mga taong tumakas ako sa Hilaga ay hindi niya ako mapigilan. Ngayong medyo matanda na siya, natauhan na siya at iniisip na malaki na ako. Dapat respetuhin ang kalayaan ko sa pag-ibig. Nitong nakaraang 2 taon, pilit akong pinapakasal ng pamilya. Sa totoo, may mga mabuti namang babae, di ba? Ngunit kahit ganoon, araw-araw pa rin niya akong pinapaalalahanan na huwag maloko. Kung may magustuhan man ako, kailangan muna dalhin sa kanya para suriin. Ang pinakanakakatawa ay noong nakaraang pagkakataon. Gustong humanap ng pamilya ng isang katapat na manliligaw para sa akin. Ang ate ko, sa harap ng aming mga magulang. Binatikos ng masama ang bawat isa, ito mukhang matapat, pero sa likod ay bully sa mahihina. Ito, mababaw ang pinag-aralan, walang tunay na kakayahan. Ito, maraming anak sa labas ang pamilya. Magulo ang relasyon. Sa wakas, may isang maganda at may kakayahan. Umiling pa rin siya. Ang huli may angkan, itsura. Asal, lahat walang makitang mali. Ang ate ko, hindi pa rin ito maganda. Dahilan. Masyado siyang magaling. Hindi ko siya kayang talunin. Paano kung lunukin niya ang kumpanya ng pamilya natin? Sa madaling salita, wala siyang nagustuhan kahit isa. Na-stuck ang mga magulang ko, hindi makapagsalita ng ilang saglit. Sa wakas, galit na galit ang tatay ko at itinuro ang ate ko, sinabing, ikaw na ang humanap para sa kapatid mo. Ng isang totoo at konkretong babae. Nag-isip ng matagal ang ate ko, tahimik ng kalahating araw. Saka sinabing, huwag ka na magpakasal. May pera naman ang pamilya natin. Kaya ka namin bubuhayin habang buhay. Tapos pinunasan ng luha, at ang resulta ay hinabol siya ng nanay ko. Sa kalahating kalye, nitong mga nakaraang araw, puno ng tao ang bahay, sobrang ingay. Sunod-sunod na dumating ang mga kamag-anak. Nakahanap ng butas ang ate ko at tumakas palabas.
Sinundan ko rin siya, at hinila ako ng kapatid kong lalaki na kakabreak lang, papunta sa para kumanta. Sa loob ng private room, minumura ng kapatid ko ang ex-girlfriend niya, grabe ang laway sa sobrang sigaw. Tumunog ng tuluyan ang cellphone ko sa bulsa, lumabas ako para sagutin. Katatapos ko lang ng tawag. Biglang bumukas ang pinto ng kabilang private room. Si Liruyan, nakasuot ng itim na mahabang damit. Nakatayo sa may pinto. Nang makita ako, nagulat din siya. Natigilan din ako. Sa isip ko, ang dalas ng pagkikita namin, sobra naman. Nais ko sanang bumati. Pero mula sa likod ni Liruyan, sa loob ng kwarto, may sumigaw na nag-asar. Ngumiti siya sa akin na parang walang magawa. Lumapit sa akin at sinabing, pwede mo ba akong tulungan? Pumabog ang dibdib ko. Parang may masamang mangyayari. Tiningnan ko siya na may pag-aalinlangan. Talo ako sa laro. Napunta sa akin ang truth or dare. Binigyan ako ni Liruyan ng isang papel kung saan nakasulat. Maghanap ng isang opposite sex, umupo sa kanilang hita at pakainin sila ng alak. Umiling ako na parang tambol. Mabilis na tumanggi. Hindi ko kaya, to ay hindi pwede. Nang makita ni Liruyan na sobrang pagtutol ko, pumula ang kanyang mga mata na may pagkalungkot, mahinang sinabi. Okay lang, edi tatanggapin ko na lang ang parusa. Tanong ko ng mahina. Anong parusa? Uminom ng isang bote ng alak. Noong nakaraang beses na sunduin ako ni Liruyan sa airport. Tinanong ko na siya, bakit hindi ka umiinom sa mga party? Sinabi niya noon. Sa mga nakaraang taon, sobra ang mga business dinner, nasira ang tiyan ko. Ngayon, kung uminom ako ng sobra, mapupunta ako sa ospital. Sa araw-araw, sinisikap kong hindi uminom. Sa mga party ng magkakaibigan, naiintindihan naman ako ng lahat. Pero kung sa mga tao sa negosyo, hindi ganoon kadali kausapin. Malinaw naman, ang mga tao sa loob ng kwartong ito ay hindi tunay na kaibigan. Si Liruyan ay hindi maganda ang pinagmulan na marating ang posisyon niya ngayon bilang bagong business elite sa industriya. Lahat ay sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, hakbang-hakbang. Bigla kong naisip, sigurado, ang mga nasa loob ng kwarto ay mga mayayamang babae na sinadyang mang-away sa kanya. Nang makita ko siyang nagsalita ng parang walang pakialam, naawa ako sa kanya. Dahil sa init ng ulo, pumayag ako. Pero nang hawak ko na ang baso ng alak at nakatayo sa harap ni Liruyan, bigla akong nagsisi. Kaya pala nang buksan niya ang pinto kanina, may kakaibang pakiramdam ako. Ang loob ng kwarto ay puro babae pala. Ano tong laro na to? Hindi ba pwedeng babae sa babae yon? Hindi ako nakatayo ng matatag, nauuna ako at natisod. Ang alak sa baso ay natapon, tumalsik sa damit naming dalawa. Sa puti kong shirt ay kumalat ang malaking mansa ng alak. Nagulat akong tumingin kay Liruyan, bilog na bilog ang mga mata ko. Talagang natakot ako sa ginawa niya. Kumuha tayo ng bagong baso, napakalambing ng boses ni Liruyan. Parang nagpapaliwanag sa bigla ang kilos na yon. Mabilis na tapusin na lang. Bahagya siyang nagtaas ng baba, bahagya niyang binuksan ang manipis at mapulang labi, at binigkas ang dalawang salita. Pakainin mo ako. Ang boses ay mahina, parang balahibo na dumampi sa aking pandinig. Tinitigan ko ang baso at inilapit sa kanyang mga labi, dahan-dahang ibinuhos. Habang lumulunok siya ng huling patak ng alak, sa wakas natapos na ang truth or dare. Ang dulo ng mata ni Liruyan ay may bahid na pula, diretso siyang tumingin sa akin. Hindi ko mapigilan ang pagtibok ng puso ko, tuyot at mainit ang lalamunan ko. Sa sandaling yun, biglang nagsalita si Liruyan ng mahina, dumating na ang ate mo. Nanigas ang buong katawan ko. Namamanhid ang anit ko, hindi man lang ako makagalaw. Kahit nakasuot ako ng face mask nang pumasok ako. Pero basta makita ng ate ko ang likod ko, 100% makikilala niya ako. Pumunta siya sa kabilang kwarto. Tahimik akong umupo ng matino. Nang matauhan ako, nakaupo na ako sa loob ng kotse ni Liruyan. Okay ka lang ba? Natakot ka? Inabot ni Liruyan sa akin ang isang bote ng juice. Uminom ako ng 2 lagok, saka nakahinga ng maluwag na may takot pa rin. Tumawa si Liruyan at sinabi, ganito ka ba matakot sa ate mo? Sa isip ko, paano ba naman hindi? Sa pagkakataong yun at sa eksena namin. Kung nakita ako ng ate ko, tiyak na sasabog ang bulkan sa lugar at gigibain ang buong Sa tingin ko, si Liruyan ay masyadong kalmado. Hindi ko napigilan na mapatingin sa kanya ng masama, at kinuha ko ang cellphone para tawagan ang tropa kong lalaki. Pahintulutan mo siyang lumabas ngayon. Sumilip ako sa cellphone ko at hindi napansin ang tingin ni Liruyan. Biglang lumamig ang kanyang titig, iyong tingin ng isang babae sa lalaking gusto niya, puno ng walang hiyang pagnanasa. May mali, sobrang may mali, kaya sinabi ko ito sa kaibigan ko. Paulit-ulit niyang sinabi, may mali, talagang may masamang balak siya sa'yo. Tinapik ng kaibigan ko ang hita niya at sinabi, dahil sa karanasan ko sa dose-dosenang magagandang babae, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako magkakamali, gusto ka ni Liruyan.
Sobrang imposible ng hula na ito, di ba? Ang mga pagkikita namin ay pawang aksidente lang. Maliban doon sa isang pangyayari, kahit may kaunting kakaibang tensyon. Pero iyon ay dahil sa mga patakaran ng laro. Kahit sino namang maglaro niyon ay makakaramdam ng kaunting pag-alog sa puso. Lalo na kung lalaki at babae. Ang mukha ng kaibigan ko ay nagsabing wala ka ng pag-asa. Tinitigan niya ako na para bang sinasabing, isa kang tunay na matigas na lalaki. Kaya naman hindi ka mahabol ni Licia. Kahit ilang taon na. Kunwari ay umiling siya ng may pagdadalamhati. Kawawa naman. Si Licia ay iyong babaeng may gusto sakin noong high school na nakipag-away pa sa ate ko. Hanggang ngayon, hindi pa siya tumitigil sa paghabol sakin. Pumunta ako sa Hilaga para magkolehiyo, sumunod siya roon para mag-aral ng master's degree sa isang lungsod. Nang magtrabaho ako, pumasok siya sa isang kumpanya. Ang tiyaga niya. Ang tanging maramdaman ko ay paghanga at pagkawalang magawa. Maganda naman si Licia. Magaling sa trabaho at tapat sakin. Pero wala akong kahit anong ibang damdamin para sa kanya. Ang kanyang pag-ibig ay pabigat lang para sakin. Yung tumawag sakin sa lingi noong araw na yon ay siya. Noong nasa Hilaga pa ako, nagpa-opera ako ng maliit dahil masama ang pakiramdam. Hindi ko sinabi sa pamilya ko. Hindi ko alam kung saan niya nalaman ang balita, pero pumunta siya sa ospital at inalagaan ako sa loob ng 1 linggo. Hindi ko siya mapalayas. Sa huli, naging utang na loob ko siya. Hindi ko pa alam ang kanyang nararamdaman. Hindi ko pa alam ang kanyang nararamdaman. Hindi ko siya mapalayas. Sa huli, naging utang na loob ko siya. Pagkatapos noon, naging maayos naman ang kanyang pagtrato at may trabaho kaming pinag-ugnay. Kaya pinanatili ko ang kanyang kontak, hindi ko matanggal. Kapag nababanggit si Licia, sumasakit ang ulo ko. Sumunod siya sa Timog ngayon. Ilang araw pa lang ako sa bagong trabaho, nakita ko na ang sasakyan ni Liuruyan sa malapit. At nalaman ko na ang kumpanya niya ay nasa kabilang gusali. Kapag may libreng oras sa tanghali, madalas niya akong yayain kumain, dalhin ako sa iba't ibang masasarap na pagkain. Noong una, tumatanggi ako. Nakita ni Liuruyan ang pag-aatubili ko, kaya tumawag siya sa ate ko. Ang sabi, nagtatrabaho ako malapit sa kanyang kumpanya. Ang ibig sabihin, nagtatrabaho ako malapit sa kanyang kumpanya, at gusto niya akong yayain kumain, humihingi ng pahintulot sa ate ko. Makatuwiran ang sinabi ni Liuruyan, puno ng galang. Pumayag agad ang ate ko. Dapat kanyang yayain kumain. Bilang pagtupad sa kanyang tungkulin bilang taga roon. Huwag kang mahiya sa kanya. Dahil sinabi na ng ate ko, wala na akong dahilan para tumanggi. Kaya, sa paulit-ulit, naging regular kaming magkasamang kumain. Magaling makipag-usap si Liuruyan, malawak ang kaalaman. Masarap kasama. Minsan sumasama ang ate ko kumain, at lagi niyang sinasabi kay Liuruyan, alagaan mo ang kapatid ko. Lalo na, ingatan mo siya sa mga babaeng may masamang balak. Tumingin si Liuruyan sa akin na tahimik na kumakain. Ngumiti at pumayag. Gabing yon, nag-overtime ako hanggang huli. Lumabas ako ng gusali ng kumpanya. At nakita ko si Licia na nakatayo sa tabing daan. Napabuntong hininga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano siya mapapahinto. Hindi ko maintindihan ang kanyang damdamin, ang kanyang tiyaga. Maraming humahabol sa akin. Pero siya lang ang ganyan kapursigido. Sinabi ng kaibigan ko tungkol sa kanya. Na naghihintay siya, maghihintay hanggang sa tamang edad para mag-asawa, kapag kailangan ko ng pumili ng makakasama sa buhay. Kung mag-aasawa ako, pipiliin ko raw siya agad. Ganyang pag-ibig, ang hindi magustuhan siya ay karapatan ko. Bakit dahil lang alam ng lahat ang kanyang pag-ibig, kailangan kong tumugon? Ang maging abala ng isang taong hindi mo gusto, ay hindi naman talaga nakakainggit, kundi pabigat at sakit. Ang mga bagay na ginagawa niya, ay nakakaantig lamang sa kanyang sarili, hindi sa akin. Nang makita ako, ilang hakbang lang si Licia palapit sa akin at sinabing, matagal na kitang hinahanap. Nakaramdam ako ng inis at pagod. Licia, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Wala itong silbi. Tiningnan ako ni Licia, puno ng pag-ibig ang mga mata, pero may pagka-obses. Single ka, kaya may pag-asa ako. Sa kanyang lohika. Kung may magustuhan akong iba, at mag-aasawa ako sa iba, hindi ikaw yon. Marami na akong beses na sinabi ito, hanggang kaibigan lang tayo. Para siyang na-trigger sa sinabi ko. Galit na galit siyang lumapit at niyakap ako, sobrang higpit na halos hindi ako makahinga, at bumulong sa tenga ko. Huwag kang magmahal ng iba, ayaw kong maging kaibigan lang kita. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang malakas na sigaw, at biglang hinila si Licia palayo. Tumingin ako at nakita ko ang ate ko. Galit na galit ang mukha. Tinuro niya si Licia at sinigawan, ikaw na naman. Babaeng multo na ayaw mawala. Sinabi na ng kapatid ko na hindi kanya gusto, hindi ba naintindihan ang sinasabi ng tao? Nakilala ni Licia ang ate ko at humina ang boses. Mahal ko talaga si Linfeng. Sino ang ate mo?
Mabilis kong hinawakan ang braso ng ate ko, takot na baka mag-away sila doon. Galit na galit ang ate ko, hinila ako sa tabi ng kalsada at inilagay sa isang kotse na nakapark doon. Nakabukas ang pinto ng kotse. Umuwi ka muna, ako na ang bahala sa babaeng ito. Saka ko lang napansin na nasa kotse din si Liu Ruyan, nakaupo sa driver's seat, mukhang hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Nag-aalala kong hinawakan ng ate ko. Huwag kang magulo, huwag kang makipag-away. Hinaplos ng ate ko ang buhok ko. Ang babaeng yon parang asong ulol. Pinaikot-ikot kanya ng maraming taon. Sino ba ang nakakaalam kung anong extreme na bagay ang gagawin niya sa hinaharap? Kausapin ko lang siya. Alam ng ate mo ang kanyang limitasyon. Habang pinapanood ko ang ate ko na lumakad palayo, sobrang kaba ko. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Mas mature siya kaysa sa inaakala mo, huwag kang mag-alala. Tahimik na inalo ako ni Liu Ruyan sa tabi. Bigla akong lumingon sa kanya, tinitigan siya hanggang sa hindi siya komportable. Matatag ang aking tingin, inabot ko ang kanyang kamay at hinawakan. Noong huli, tinulungan kita. Ngayon, tulungan mo naman ako. Pagkasabi ko, hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan. At lumakad papunta sa ate ko at Licia. Sabay silang lumingon, nakita ako at si Liu Ruyan. Magkahawak ang mga daliri para silang gumuho ang mga mukha. Sumugod ang ate ko na nakasimangot. Bago siya makapagsalita, agad kong sinabi, ipakilala ko. Ang kasintahan ko. Biglang huminto ang ate ko, akala niya nagkakamali siya sa pandinig. Sinabi kay Licia, siya ang kasintahan ko. Huwag mo na akong buluhin mula ngayon. Hindi makapaniwala si Licia. Niloloko mo ako. Umusad si Liu Ruyan at tumayo sa harap ko. Malamig ang tingin. Hindi kanya niloloko. Natatakot siya na tutol ang ate niya. Kaya hindi namin sinabi sa kahit sino ang relasyon namin. Pero patuloy mo pa ring ginugulo si Lin Feng. Nagbigay sa amin ng malaking problema. Ayaw ko nang itago pa. Siyempre kilala ni Licia si Liu Ruyan. Dahil pareho silang estudyante ng high school, sikat na sikat si Liu Ruyan noon. Galit na binigkas ni Licia ang pangalan ni Liu Ruyan. Nakakatakot ang tingin. Matagal bago ako tiningnan ni Licia. Paos na tanong, bakit? Bakit siya ang pinili mo? Sa ilang segundo, mabilis na umandar ang isip ko. Napakahalaga ng sagot na ito. Kailangan kong magsabi ng dahilan na tuluyan siyang magpapasuko at walang masasabi. Dahil mas maganda siya kaysa sayo. Sa sandaling lumabas ang mga salita, biglang tumahimik ang paligid. Kumibot ang labi ng ate ko. Walang masabi, si Liu Ruyan ay nagulat, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang kanyang labi. Matagal na natigilan si Licia bago nahanap ang kanyang boses. Dahil lang dito, tumango ako matapat na umamin. Dahil lang dito, ako ay isang ordinaryong tao. Gusto ko lang ang magaganda. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakitang mas magandang babae kaysa sa kanya. At kaibigan siya ng ate ko, kilala namin ang isa't isa. Bagay kami. Kilala ang kagandahan ni Liu Ruyan, kahit ayaw maniwala ni Licia, hindi siya makakatutol. Tiningnan niya ang magkahawak naming kamay. Nanginginig ang labi, parang iyak na. Tahimik na pumatak ang luha. Tahimik na pumatak ang luha, mukhang napakasakit. Wala akong romantikong damdamin sa kanya. Pero habang nakikita ko siyang ganito, may naantig sa puso ko, may lungkot at pagsisisi. Pero hanggang doon lang. Walang sinabi si Liu Ruyan, hinawakan ako at tumalikod para umalis. Nang hiram ng sigarilyo ang ate ko at sumandal sa pader, sumisipol, sulyap sa amin. Sa dilim. Usok na umiikot, hindi malinaw ang kanyang tingin. Kinabahan ako. Ngumiti ako sa kanya ng maamong ngiti. Pagkatapos manigarilyo, bumalik ang ate ko sa kotse. Tahimik akong nakaupo sa likod, halos hindi makahinga. Ano ang ibig mong sabihin? Mabilis akong sumingit. Peking-peke lang, ako ang naisip nito. Para lang malibre ka sayo, natawa si Liu Ruyan, biro lang naman 402, bakit sineseryoso mo? Masama ba akong maging girlfriend ng kapatid mo? Medyo kumalma ang noo ng ate ko, 403 umungol siya, tigil. Walang may karapatang magbiro tungkol sa kapatid ko, 404 ilang segundo lang ang katahimikan, biglang nagalit ang ate ko, hinawakan mo ang kamay ng kapatid ko, 405 pag uwi mo, maghugas ka agad ng kamay. Napilitan si Liu Ruyan na sumagot, susunod ako sayo, 406 nakaupo ako sa likod, nakatingin sa palad ko, medyo nalilito ang isip, 407 kanina, inabot ko lang ang pulso ni Liu Ruyan. Pero binitawan niya ang kamay ko, 408 tapos ipinasok niya ang mga daliri niya sa pagitan ng mga daliri ko, pinag-cruise ang mga ito, at mahigpit na hinawakan ang kamay ko, 409 sa gitna ng aking pagkagulat. Ngumiti siya ng mahina, mas totoo ito 410 Diyos ko, kung gaano kagulo ang puso ko noon, wala akong magawa, muntik na. Akong mabangga sa poste ng kuryente 411 buti na lang mabilis ang kamay ni Liu Ruyan, inilawan niya ako, na mula ang likod ng kanyang kamay 412 makalipas ang 2 araw. Sinamahan ko ang matalik kong kaibigan sa ospital para magpatingin sa doktor,
at sa labas ay nakasalubong namin si Liu Ruyan, 413 nang makita niya ako, puno ng gulat ang kanyang mga mata. At nagulat din ako 414 na tinanong ko na lang, magpapatingin ka ba sa doktor? Pagkasabi ko, saka ko lang napagtanto 415 ito pala ay sa urology. Hindi ko napigilan na tumingin pababa at biglang nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan 416 na medyo tumaas ang boses niya. Nagkakamali ka, diin niya 417 malusog ako, walang problema, wala iyon. Wala iyon 418 naiintindihan ko, huwag kang mahiya. Mabilis kong sabi 419 napatawa na lang si Liu Ruyan, nagpaliwanag, naghahanap ako ng kaibigan 420 habang nagsasalita. Tumayo si Iahe Zhao na katatapos lang makipag-usap sa kaibigan ko 421 dumaan si Liu Ruyan sa harap ko, lumapit kay Iahe Zhao at niyakap siya. Nakita ko kung gaano sila familiar at close 422 biglang may bigat sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung anong pakiramdam habang hinihila ako ng kaibigan ko 423 sa isip ko. Paulit-ulit na tumatakbo ang tanong, ano ba talaga ang relasyon nila Liu Ruyan at Iahe Zhao 424 kung gusto mong malaman, tanungin mo na lang. Sabi ng kaibigan ko habang nakatingin sa akin na nag-isip ng magulo 425 hindi ko maintindihan, huwag kang mag-isip ng mag-isa, tanungin mo na lang diretsyo. Tapos na 426 sabay hatak niya sa akin pabalik at sa elevator ay nakasalubong namin si Liu Ruyan. Palakaibigan talaga ang kaibigan ko 427 nagpakilala siya ng dalawang pangungusap at diretsyo niyang tinanong, Miss Liu 428 kayo ba ni Iahe Zhao ay magkasintahan? Umikot ang tingin ni Liu Ruyan, hindi siya na-offend 429 sa halip, ngumiti siya ng magalang. Hindi, magkapit-bahay lang kami 430 taga-medical equipment ako, may kontrata sa ospital. Daan lang ako para bumisita sa kanya 431 tumingin siya sa akin at dagdag, may girlfriend si Iahe Zhao. Kaklase ko sa kolehiyo 432 ngumiti ang kaibigan ko at itinulak ako palapit kay Liu Ruyan, sabi, pakisamahan mo na lang siya pauwi 433 kailangan ko nang sumama sa girlfriend ko. Tapos bigla siyang umalis. Bumukas ang pinto ng elevator 434 sabay kaming pumasok ni Liu Ruyan sa elevator, may iba pang tao. Pero nabawasan ang hiya ko 435 nang bumaba kami ng ilang palapag, dumami ang mga sumakay. Siksikan na 436 hindi ko alam kung sino ang natapilok ko, nauwi ako, diretsyo sa kandungan ni Liu Ruyan 437 inalalayan niya ako, sabi. Ingat 438 pumula agad ang mukha ko, tumango. At nang bumukas ang pinto ng elevator, mabilis akong lumabas 439 tumayo ako sa labas para maghintay kay Liu Ruyan at nakita ko ang isang babaeng doktor na nakaputing gown, dumaan sa tabi niya 440 bigla akong nawala sa sarili, nakatitig sa babaeng doktor na pumasok sa elevator 441 lumapit si Liu Ruyan sa akin. Medyo malamig ang boses, kilala mo siya? 442 hindi ako makapag-focus, ang tingin ko ay nasa kamay ni Liu Ruyan, isang mapait na damdamin 443 biglang dumating, si Liu Ruyan ay napakahusay. Palaging una ang grado 444 lahat ng guro ay nagsabing may talento siya, siguradong magiging magaling na doktor pero nasugatan ang kamay niya 445 nasira ang pangarap niya, ang sandaling iyon na dumaan siya sa tabi. Parang maling panahon 446 isang mapait na damdamin, halos maiyak ako. Sobrang lakas ng emosyon 447 na mula ang mata ko, may luha. Tahimik lang si Liu Ruyan 448 inabot niya ako at marahang niyakap, ang buhay ay dapat magpatuloy. Ang mga taong natumba ay babangon at lalakad muli 449, hindi lang pagiging doktor ang tanging daan para sa akin. Maayos naman ako ngayon, mahina niyang sabi 450 parang hangin. Nang tag-init sa hapon, malambot. Bakit mo naman sineseryoso? Akala mo ba hindi sapat ang pagiging nobya ko para sa kapatid mo? Medyo kumalma ang noo ng ate ko. Nag-emp siya. Alis ka dyan. Walang may karapatang magbiro tungkol sa kapatid ko. Hindi man lang tumagal ng ilang segundo, biglang nagalit ang ate ko. Hinawakan mo ang kamay ng kapatid ko. Pag uwi mo, maghugas ka agad ng kamay. Nangunot ang noo ni Liu Ruyan. Susunod ako sayo. Nakaupo ako sa likod, nakatingin sa palad ko. Medyo gumagala ang isip ko. Kanina lang, inabot ko lang ang kamay at hinawakan ang pulsuhan ni Liu Ruyan, pero binitawan niya ang kamay ko. Sa halip, ipinasok niya ang mga daliri niya sa pagitan ng mga daliri ko,
at mahigpit na hinawakan ang kamay ko, pinagdikit ang aming mga palad. Sa gulat kong tingin, umiti siya ng marahan. Mas totoo ito. Alam mo ba kung gaano kagulo ang isip ko noon? Para akong nawala ng ulirat, muntik na akong sumalpok sa poste ng kuryente habang naglalakad. Buti na lang mabilis ang kamay ni Liuyan. Inabot niya at hinadlangan ako, pero namula ang likod ng kanyang kamay. Makalipas ang 2 araw, sinamahan ko ang matalik kong kaibigan sa ospital para magpatingin. Paglabas namin, nakasalubong namin si Liuyan. Nang makita ako, puno ng pagtataka ang mga mata niya. Ako rin ay nagulat. Nagtanong ako ng walang malay. Pupunta ka sa doktor. Saka ko lang na-realize ang sinabi ko. Ito pala ang floor ng urolohiya. Hindi ko sinasadyang tumingin ng kaunti sa ibaba. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Liuyan. Pilit na tumaas ang kanyang boses. Nagkakamali ka. Mariin niyang sabi. Malusog ako. Wala akong problema. Wala yon, wala. Naiintindihan ko. Huwag kang mahiya. Mabilis kong sabi. Si Liuyan, hindi alam kung tatawa o iiyak, nagpaliwanag. Pumunta ako rito para bisitahin ang isang kaibigan. Habang nagsasalita, tumayo si Iay Zhao matapos makipag-usap sa kaibigan ko. Tumawid si Liuyan sa akin at niyakap si Iay Zhao. Nakita ko silang parang magkakilala at malapit. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib, hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman ko. Habang hinihila ako ng kaibigan ko palayo. Sa isip ko, paulit-ulit kong iniisip, ano ba talaga ang relasyon ni Liuyan at Iay Zhao? Kung may gusto kang malaman, tanungin mo na lang. Nakita ako ng kaibigan ko na nag-iisip ng magulo. Hindi niya maintindihan. Huwag kang mag-isip ng mag-isa. Diretso mo siyang tanungin tapos ang usapan. Sabay hila niya sa akin pabalik at sa may elevator ay nakasalubong namin si Liuyan. Palakaibigan ang kasamahan ko. Nagpakilala siya agad at diretso niyang tinanong, Miss Liu. Kayo ba ni Iay Zhao ay magkasintahan? Tiningnan siya ni Liuyan at sa halip na masaktan. Ngumiti siya ng magalang at sumagot, hindi, magkapit-bahay lang kami. Nagtatrabaho ako sa medical equipment, may ugnayan sa ospital, dumaan lang ako para bisitahin siya. Tumingin siya sa akin at dagdag, may kasintahan si Iay Zhao, kaklase ko noong kolehiyo. Ngumiti ang kasamahan ko at itinulak ako papalapit kay Liuyan, pakiusap, ihatid mo na lang siya pauwi. Kailangan ko pang samahan ang girlfriend ko, sabi at tumakbo na, saktong bumukas ang pinto ng elevator. Sabay kaming pumasok ni Liuyan. May iba pang tao sa loob kaya nabawasan ang hiya ko. Pababa ng ilang palapag, dumami ang sumasakay, siksikan na. Hindi ko alam kung sino ang natapilok sa akin, nauwi ako sa pagsuray at diretsyo sa pagkakayakap kay Liuyan. Inalalayan niya ako, mag-ingat ka, sabi niya. Agad na mula ang mukha ko, tumango ako, at nang bumukas ang elevator ay mabilis akong lumabas. Nag-antay ako sa labas para kay Liuyan, at nakita kong may babaeng doktor na nakaputi na dumaan sa tabi niya. Bigla akong natulala, nakatitig sa babaeng doktor na pumasok sa elevator. Lumapit si Liuyan sa akin, bahagyang malamig ang boses, kilala mo siya. Hindi ako makagalaw, ang tingin ko ay nasa kamay ni Liuyan, isang masakit na damdamin. Ang biglang bumulwak sa dibdib ko. Napakatalino ni Liuyan, laging first sa klase. Pinupuri siya ng lahat ng guro, sinasabing may talento siya, at tiyak na magiging magaling na doktor, ngunit nasugatan ang kanyang kamay. Doon natapos ang kanyang pangarap. Ang tagpong iyon ng pagkakasalubong ay parang maling pagkakataon. Isang pait at lungkot ang halos magpaiyak sa akin. Masyadong matindi ang damdamin. Namumula ang mata ko, may luha, tahimik si Liuyan. Inabot niya ako at marahang niyakap, ang buhay ay dapat magpatuloy. Ang mga natumba ay babangon at magpapatuloy sa paglalakad. Hindi lang pagiging doktor ang tanging daan. Ayos naman ako ngayon, mahina niyang sabi. Parang hangin ng tag-araw sa hapon, malambot at tahimik, ngunit may nakatagong init na hindi mahahalata. Hindi sinagot ni Liuyan ang tanong ko, ngumiti lang siya at sinabing, kung gusto mong makita. Susunod, isusuot ko ito para sa'yo, okay? Sa isip ko, gusto kong sabihin na sige, pero nahiyang sabihin. Kaya namula na lang ako. Simula noong araw na yon, nagkaroon ng kakaibang. Hindi may paliwanag na atmosfera sa pagitan namin ni Liuyan, malabo at mahiwaga, na nagpapahiwatig na gusto naming lumapit. Pero natatakot kaming sumulong. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay palaging bumabagabag sa akin, at hindi ko mapigilang tanungin ang sarili. Nagkakagusto na ba ako kay Liuyan? Gusto rin ba niya ako? Ang dalawang tanong na ito ay nasagot ng napakalinaw noong araw ng department dinner namin. Noong araw na yon, may department dinner. Sunod-sunod akong inuman ng mga kasamahan at boss. Noong una, simpleng toast lang, pero kalaunan, gamit ang dahilan na bumabati sila sa baguhan. Isa-isa akong nilapitan para mag-alay ng inumin. Hindi ako magaling uminom, kaya ko naman ng kaunti. Pero kapag marami na, tiyak na malalasing ako.
Nabasa ko na may mali, kaya palihim akong tumawag sa ate ko. Pero hindi niya sinagot, kaya ipinadala ko na lang ang location at room number kay Liruyan. Mabilis siyang tumawag. Bago ko pa masagot, kinuha ng babaeng katrabaho ko ang phone ko at pinatay. At tumawa pa, inuutukan ka na bang umuwi? Nakakasira ng saya. Nang dumating si Liruyan, nakatago na ako sa banyo, nakalock ang pinto. Pagkatapos kong magpadala ng mensahe, dumating siya agad, walang sinabi. Tahimik lang akong inihatid pauwi. Sa kotse, tinanong ni Liruyan kung masama ang pakiramdam ko. Umiling ako. Tiningnan niya ang kalasingan ko, medyo kunot ang noo. Inabot ko ang kamay ko at hinaplos ang mata niya, mahinang sinabi, huwag kang magalit. Dahil lasing ako, mas matapang ako kaysa sa normal. Hinawakan ko ang pulso niya. At tinitigan siya, gusto mo ba ako? Nagseryoso ang mukha niya. Medyo gumalaw ang mga mata, pero matagal siyang natahimik. Nang naiinip na ako, narinig kong mahinang sinabi ni Liruyan, gusto. Napangiti ako agad. Lumapit at hinalikan ang pisngi niya, ako, gusto rin kita. Lumiit ang mga pupil ni Liruyan. Hinawakan ang pulso ko, alam mo ba ang sinasabi mo? Mariin akong tumango. Pagkasabi, sinamantala ko ulit ang pagkakataon at hinalikan ang napakaganda niyang mga mata. Ang mga pilyong galaw ko ay nagpakitid ng katawan niya, bumilis ang paghinga niya. Tinitigan niya ako. Marahang hinawakan ang mukha ko, paos ang boses, gusto kong gumawa ng kalokohan. Lasing na lasing ako, naguguluhan at nagtataka, anong gagawin mo? Dumikit ang ilong ni Liruyan sa ilong ko, ang itim niyang mga mata ay parang malalim na whirlpool. Parang sisipsipin ang buong pagkatao ko. Ganun lang, naging kami ni Liruyan. Pinigilan ako ng ate ko, gusto ni Liruyan na sabihin sa ate ko ang totoo, pero nagdalawang isip ako. Hintayin na lang natin siyang makabalik mula sa kanyang business trip. Pagka-uwi ng ate ko, ipinagpaliban ko ulit. Hintayin na lang matapos ang kasal ng panganay na pinsan ko. Nakangisi si Liruyan sa akin, balak mo bang itago na lang ito magpakailanman? Hindi ba ako karapat-dapat makita? Malungkot kong tininan siya, natatakot ako na saktan ka ng ate ko. Nakaupo si Liruyan sa upuan ng opisina, bahagyang tinatapik ng dulo ng daliri ang mesa, walang kahit anong takot. Hayaan mo siyang manakit. Nag-aalala pa ako, bigla kong narinig ang tinig mula sa labas. Ang boses ng ate ko papalapit, natakot ako at hindi alam kung saan tatakbo, diretsong sumilong ako sa ilalim ng mesa ni Liruyan. Sumunod na segundo, pumasok ang ate ko at nagkwentuhan sila ni Liruyan ng walang saysay. Nakaupo ako sa maliit na espasyo sa ilalim ng mesa, namumula, kahit paghingay hindi ko magawang malalim. Parang may kasintahan na yung kapatid ko, sabi ng ate ko. Nagtaas ng kilay si Liruyan. Tiyak yan, ibang-iba na ang estado niya ngayon, tiyak na sabi ng ate ko. Ewan ko kung anong sirena ang nakakabit sa kanya. Nakakita ka ba ng ibang babae sa paligid niya? Narinig ito ni Liruyan at mumiti ng malamig. Mabilis kong hinila ang pantalon niya, takot na baka sabihin niya agad ang totoo. Pinigil ni Liruyan ang kanyang ngiti. Malumanay niyang sinabi, hindi na bata ang kapatid mo, normal lang na magkakasintahan. Hindi mo naman siya pwedeng pigilan palagi, inis na sabi ng ate ko, gusto ko lang malaman kung sino. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang aming precious, at sa tuwing naiisip ko na may babaeng lalapit sa kanya. Nagagalit ako. Hindi sumagot si Liruyan, tumingin siya sa akin na kumakaway sa ilalim ng mesa. Namilog ang labi, ang tingin ay walang sigla, mukhang hindi masaya. Nang umalis na ang ate ko, gumapang ako palabas mula sa ilalim ng mesa, nahihiya. Uwi na ako, hinawakan ako ni Liruyan at lumapit sa aking tainga. Kinagat ang tenga ko at bumulong, pagkatapos ng kasal, kung hindi ka pa magsasabi. Ako na mismo ang magsasabi. Mabilis akong tumango. Pagkatapos noon, sa mga sumunod na araw. Palaging naghihinala ang ate ko na may jowa na ako, araw-araw niya akong tinatanong ng paligoy-ligoy. Nagkunwari akong walang alam. Sa halip, tinanong ko siya kung totoong may jowa ako kunwari walang pakialam. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, paano mo sasagutin? Suminghal ng malamig ang ate ko. Sila ba? Nanlumo ako sa loob. Paano naman ang mga kaibigan mo? Hindi naman siguro lahat masama. Iba yon, mahinahon na sabi ng ate ko. Walang babaeng tatanggap na ang matalik niyang kaibigan ay magkaligawan sa sarili niyang kapatid. Nanahimik ako bigla, bigat ng loob. Hindi na ako nangahas magtanong pa. Nitong mga nakaraang araw, sobrang dalas umuwi ng ate ko. Tuwing lalabas ako, tiyak na tatanungin niya kung saan ako pupunta. Pag hindi umuwi ng alas 9 ng gabi, tatawag siya at magtatanong kung nasaan ako. Sa wakas nang magbiyahe siya, nakaalis ako ng gabing iyon para uminom kasama ang mga kaibigan. Dumating si Liruyan para ihatid ako. Sumilip ang kaibigan ko sa tenga ko at humagikhik. Ang ngiti niya ay hindi maipaliwanag na bastos. At sabi niya, kaya naman, Perin.
Tinignan ko siya ng masama, takot na baka marinig ni Liu Ruyan. Hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ko at lumabas kami ng bar. Noon ko lang napansin na mainit ang katawan niya. Sobrang init. May lagnat ka? Oo siya. Wala iyon, mababang lagnat lang. Galing ka sa ate ko. Tumango si Liu Ruyan, parang wala sa sarili ang sagot. Parang may iniisip na iba. May problema? Tanong ko pa lang. Tumunog ang phone ni Liu Ruyan. Ang pangalan sa tawag, naalala ko. Iyon ang numero na noong una niya akong sunduin sa airport, ay diretsong pinatay niya nang hindi man lang tiningnan. Nang makita ang tawag, biglang nalamig ang mga mata ni Liu Ruyan. Hindi niya sinagot. Talagang nausyoso ako, hindi napigilang magtanong. Ano ba yan na sobrang naapektuhan ka? Akala ko ex mo. Tumingin sa akin si Liu Ruyan. Walang init sa boses. Tatay ko yon. Humihingi sa akin ng pera. Pinalaki ako ng mga lolo at lola. Pagkaalis ng nanay ko, tinalikuran na niya ako. Hindi niya ako inalagaan kailanman. Ngayong matanda na siya, walang mag-aalaga. Sa kanya lang ako naalala bilang anak. Walang emosyon ang tono, parang ibang tao ang pinag-uusapan. Noong kulang ang pambayad ko sa tuition, pumunta ako sa kanya para humingi ng tulong. Hindi lang niya ako sinigawan. Saka pinalayas ako, sinabing huwag na akong lumapit sa kanya. Sa ngayon, bibigyan ko na lang siya ng basic sustento. Wala siyang makukuha kahit isang piso mula sa akin. Ang kwento ni Liu Ruyan. Narinig ko na ito dati sa ate ko. Napakaganda niya kaya maraming lalaki ang may gusto sa kanya noong pag-aaral. Kaya naman may mga babaeng nagsiselos. Noong bakasyon, nagda-deliver siya ng pagkain para pambayad ng tuition. Sinalakay siya ng mga mayayamang dalaga, natapakan ang kamay sa basag na salamin, nagkaroon ng permanenteng pinsala. Natapos na ang kanyang pag-aaral ng piano. Ngunit ang mga may sala, nagbayad lang ng kaunting panggamot. Nanatili silang mataas, walang kahit anong kaparusahan. Maingat na tumingin si Liu Ruyan sa mga mata ko. Sa tingin mo, wala akong puso. Naawa ako sa'yo, masyado kang mabait. Hinawakan ko ang kamay niya ng may pagmamalasakit. Sa isip ko, galit na galit ako sa mga nanakit sa kanya. Pwede mo naman ay block siya. At kalimutan na. Ngumiti si Liu Ruyan, may malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Hindi naman ako ganoon kabait. Iniwan ko ang konting ugnayan na yon dahil lang sa tingin ko Basta buhay pa siya, may kamag-anak pa rin ako, kahit nani. Walang anumang pagmamahal. Hindi ko alam na sa ilalim ng malakas at malambot na anyo ni Liu Ruyan. May ganito palang mahina at obsesibong puso. Hindi ko napigilan, niyakap ko siya ng mahigpit. Ako na ang magiging pamilya mo. Lumapit si Liu Ruyan at marahang hinalikan ang tuktok ng ulo ko. Malambing at matatag ang boses niya. Hindi kita gusto bilang pamilya. Gusto kitang maging mahal ko. Umalis ang ate ko ng 2 araw para sa biyahe. Si Liu Ruyan ay nakatira mag-isa doon. Hinawakan ko ang noo niya, parang hindi lang mababang lagnat. Kaya nagpa siyang manatili roon para alagaan siya. Nag-atubili si Liu Ruyan ng matagal, saka mahinang tumango at sumagot ng sige. Pag-uwi, sinukat namin ang temperatura, umabot ng 39 degrees. Agad ko siyang pinaupo sa kama at pinahiga. Kinuha ko ang gamot at mainit na tubig at inilapit sa kama. Ininom ni Liu Ruyan ang gamot ng sunod-sunuran. Pinanood niya akong kumuha ng basang tuwalya para punasan ang mukha niya. Nakayuko ang mga mata, may pagkaarte ang tono. Kung hindi lang ako may sakit Gusto na kitang halikan, humugot ako ng ilang segundo at yumuko para lumapit. Bahagyang hinalikan ko siya sa labi. Noong araw ng kasal ng pinsan kong si Big Sis, dumating si Liu Ruyan. Sa seremonya, tinitigan ng ate ko ang lalaking ikakasal sa entablado, namumula ang kanyang mga mata. Nanlumo ang puso ko at biglang nag-imagine ng isang urban drama na may daan-daang libong salita. Hindi sinasadyang tumingin ako kay Liu Ruyan na nakaupo sa tabi ng ate ko na may pagtataka. Tinapik ni Liu Ruyan ang balikat ng ate ko. Sinanyasan siyang magpigil. Inalis ng ate ko ang tingin at nakita niya ang mahiwaga kong ekspresyon. Sabay na nagtataka at natatawa, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Paano ba naman ako hindi mag-isip? Kailan ba nagkaroon ng ganito kalalim na ekspresyon ng ate ko? Ang kuryosidad ay parang kuting na kumakamot. Kinakamot ang puso ko hanggang sa hindi na ako makatiis. Samantalang si Liu Ruyan ay pumunta sa banyo, sumunod ako agad. Narinig ni Liu Ruyan ang yabag, lumingon siya. Mabilis akong lumapit. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila siya papasok sa katabing hagdanan, sabay tanong ng hindi makapaghintay. Ano ba talaga ang relasyon ng ate ko at ng lalaking ikakasal? Napailing si Liu Ruyan sa akin, mga kaklase lang sila. Siya ang unang pag-ibig ng ate mo. Sila'y naghiwalay ilang taon na ang nakararaan. Nadadala lang ang ate mo ng sitwasyon. Natigilan ako, alam ba ng pinsan kong si Big Sis to? Tila walang pakialam na sabi ni Liu Ruyan. Alam niya, inakbayan ko ang ulo ko at napasigaw. Ang complicated naman ng relasyon ninyo. Napatawa si Liu Ruyan, complicated ba? Siyempre complicated. Mukha akong naghihinalo, paano na lang kapag nagkakasama-sama tayo tuwing piyesta, nakakahiya.
Ang kakaiba naman, hindi ko talaga matanggap ang balitang ito, napangiwi ako. Puno ng pagkabahala, huwag kang mag-isip ng sobra, hindi naman ganun kakomplikado. Matagal nang nakalimot ang ate mo. Pigil ang tawa ni Liu Ruyan at kahit nakakaiba. Hindi naman kasing kakaiba na hinarang mo ako rito at hindi ako pinapayagang pumunta sa banyo. May bahid ng pagod ang kanyang tono. Ngunit may halong tawa rin. Huli kong na-realize at nahiyang sabi. Sige, bilisan mo na. Ang cute mo, ngayon ay mas gusto pa kitang halikan. Inabot ni Liu Ruyan ang aking baba at bahagyang inangat ito. Yumuko siya at lumapit. Pero nang lumabas kami ng hagdanan, nasalubong namin ang ate ko. Nanibago ako agad, pumutla ang mukha, hindi ako komportable. Sumunod si Liu Ruyan sa akin palabas, tahimik ang kanyang ekspresyon. Mukhang masama ang loob ng ate ko. Tumingin siya sa aming dalawa pabalik-balik, at malamig na nagbitaw ng 3 salita, ipaliwanag ninyo. Bumalik sa kasal, nanatiling nakakatakot ang itsura ng ate ko. Tahimik siyang nakaupo sa tabi. Humugot ng ilang sigarilyo, walang sinasabi. Ang ganitong kawalang gulo niya. Ang lalo pang pumapagulo sa aking kalooban, puno ng pagkabalisa. Hanggang sa lumipat kami sa handaan. Saka lang siya biglang nagsalita, maraming dalaga ngayon dito, lumapit ka at makipagkilala. Kahit magkaibigan lang, hindi naman para magkasintahan agad. Habang sinasabi ito, tumingin siya sa paligid. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, hinawakan ang kamay ko at dinala ako sa mesa ni Liu Ruyan, pinaupo ako. Naupo rin siya, namula agad ang mukha ng ate ko, kakapalaya sa akin. Pero ibinalik ako ng tatay ko at nauupo ako sa tabi ni Liu Ruyan. Magalang na bumati si Liu Ruyan. Tito, magandang araw. Tuwang-tuwa ang tatay ko, nagkwentuhan sila. Ruyan, matagal ka nang hindi pumupunta sa bahay. Mas gumanda ka pa. Ano ang ginagawa mo ngayon? Sa una trabaho ang tanong, pero biglang napunta sa pag-ibig. Mag-isa ka lang, wala kang kasamang nobyo. Ang mga nakaupo sa mesang ito. Sino ba ang hindi makakaintindi ng intensyon ng tatay ko? Napasigaw ako sa isip, gusto ko sanang istorbohin ang tatay ko. Pero tinamaan ako ng masamang tingin ng tatay ko, at pinilit na ikasal, kaya tumahimik na ako. Siyempre naintindihan din ito ni Liu Ruyan. Pasensyoso siyang sumagot sa bawat tanong ng maayos at desente. Walang kahit anong pagkukulang. Lalong nasiyahan ang tatay ko at tumawa. Ruyan, bata pa at matagumpay, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Tumingin si Liu Ruyan sa akin. Biglang uminit ang tenga ko, palihim kong hinila ang damit ng tatay ko para tumigil na siya. Pero itinuro ako ng tatay ko at tumawa, paano si Lin Feng naming? Tumutok ang tingin ni Liu Ruyan sa akin, seryosong sabi, napakabuti niya. Mabait at matalino. Ang makakasama niya ay tiyak ang pinakamasayang tao sa mundo. Tawa ng tawa ang tatay ko, masaya pa kaysa kung ako ang nagmamahal. Mula noong araw na yon, si tatay ay paulit-ulit na nag-aanyaya kay Liu Ruyan na kumain sa bahay, ngunit ang ate ko ay laging naninigas ang mukha. Hindi pumayag, dahil hindi nagbigay ng pahintulot ang ate ko, wala rin akong lakas ng loob na sabihin sa mga magulang namin ang tungkol sa amin. Araw-araw akong sumusunod sa ate ko, tinatawag siyang ate, at inaalo siya hanggang isang araw. Biglang sinabi sa akin ng ate ko nang may damdamin, binabati kita, naisip ko na. Kung gusto mo talagang magpakasal, kung siya ang mapipili mo, mas mabuti na yon kaysa sa iba. Nagtanong ako ng maingat, hindi mo ba siya sinuntok? Tiningnan ako ng ate ko nang may pagkiling. Kung sinuntok ko, masasaktan ka ba? Umiti ako nang may pagkukunwaring masunurin. Siyempre hindi, natatakot lang ako na masaktan ang kamay mo. Isang pangungusap lang, napatawa ko ang ate ko. Huwag kang mag-alala, umungol siya, ngunit ang nararamdaman ng babaeng ito para sa'yo. Sobrang lihim, halos magduda na ako kung noong una siyang naging kaibigan ko. Para bang para sa'yo lang iyon? Hindi ko maiwasang sabihin ang intuwisyon ng ate ko. Tumpak na nakakatakot. Pagkatapos maayos ang bahay ni Liu Ruyan, pumunta ako sa kanya. Sa kanyang aklatan, natagpuan ko ang isang lumang telepono nang walang malay. Binuksan ko ang gallery ng telepono at bigla akong natigilan. Buong gallery, puno ng mga larawan ko mula junior high hanggang senior high. Noong kabataan kong hindi pa ganap isa-isa. Puno ang buong gallery. Sa totoo lang, mahigit 10 taon na niya akong lihim na minamahal. Dala ang telepono, hinanap ko si Liu Ruyan. Nang makita niya ang telepono, namula agad ang kanyang mga tainga. Ang itsura niyang dalisay at walang magawa, labis akong nagulat dahil sa aking alaala. Hindi siya madaling mamula. Umiti ako at tinanong, bakit hindi ka nagtapat noon? Ang 16 na taong gulang na si Liu Ruyan ay ang puting liwanag ng buwan sa puso ng maraming lalaki, isang iskolar na nangunguna sa klase. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong kahinaan, gusto niya si Lin Feng, ngunit hindi siya maglakas loob na lumapit. Noong panahong iyon, siya ay mahirap, walang anuman, isang taong nakatayo sa putik. Paano siya maglalakas loob na hawakan ang taong nakatayo sa liwanag? Maaari lang siyang tumingin mula sa malayo. Ang pag-ibig kay Lin Feng.
ay ang sikreto ng buong kabataan ni Liu Ruyan. Hanggang ngayon, sa wakas ay nakatayo na siya sa lupa. Nakatayo na sa liwanag, sa wakas ay maaari na niyang sabihin ng lantaran sa kanya, sabihin sa lahat. Gusto ko si Lin Feng. Lumapit ako at hinagkan ng marahan si Liu Ruyan. Gusto rin kita ng sobra. Marahil maraming taon na ang nakalipas, si Liu Ruyan ay nasa puso ko na. Nagtatanim ng binhi ng pag-ibig, noong panahong iyon hindi ko lang namalayan hanggang ngayon. Ang binhi ay sumibol, lumago ng puno ng malumanay na damdamin at sa wakas ay nagbunga. Ang bunga ng ating pag-ibig, wakas ng buong kwento.